Ako si Marco at 1 linggo na ang nakalipas mula nang maganap ang hindi ko malilimutang karanasan sa bundok. Mahilig akong mag-trek, lalo na kapag ang paligid ay puno ng mga tanawin na tila ba nang aakit sa akin upang bumalik-balik. Kasama ko ang aking mga kaibigan sa isang trek sa kabundukan ng Sierra Madre kung saan sabi ng mga lokal ay puno ng mga kwento ng kababalaghan. Sa umpisa, ang lahat ay maayos. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang mga puno ay tila ba sumasayaw sa bawat ihip nito. Ang araw ay matamlay na lumulubog, nagpapalamlam sa paligid, ngunit hindi ito naging hadlang upang kami magpatuloy. Nasa kalagitnaan kami ng pagtahak sa isang makipot na daan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming nagawa, kundi ang maghanap ng masisilungan. Natagpuan namin ang isang abandonadong kubo sa gilid ng gubat. Sa unang tingin ay parang hindi pa nagagalaw ng tao. Ngunit dahil sa sitwasyon, pinili naming pumasok at maghanap ng lugar na matutulugan. Habang naglalakad ako papasok, pakiramdam ko ay tila may nakamasid sa akin. Pinilit kong iwaksi ang kakaibang pakiramdam at nagpatuloy akong pumasok. Madilim ang loob ng kubo, ngunit sapat ang liwanag mula sa mga kidlat upang makita ko ang paligid. Naghahanap kami ng pwesto at isinandal ang aming mga bag sa sahig. Habang nagpapahinga, naramdaman ko ang pagod at antok na tila ba humihigop sa aking ulirat. Isa-isa nang nakatulog ang aking mga kasama. Ako na lang ang gising noon, nagbabantay sa paligid. Hindi ko namalayan, unti-unti na palang bumibigat ang aking mga mata. Sa huli, pinili ko ring ipikit ang mga ito. Nagbabakasakaling sa pagising ko'y tapos na ang ulan at makakapagpatuloy na kami. Ngunit pagdilat ko, ako'y nag-iisa na. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka lumabas lang sila saglit. Ngunit nang makita kong lahat ng gamit nila ay wala. Naramdaman ko ang bigat ng kaba sa aking dibdib. Tumayo ako at naghanap sa paligid. Wala akong makita. Walang bakas ng kanilang presensya. Para bang bigla na lang silang naglaho. Pilit kong inaalala ang mga nangyari bago ako nakatulog. May kakaiba ba akong naramdaman? May narinig ba akong hindi ko napansin? Ngunit lahat ay tila ba isang malabong panaginip na hindi ko mahagilap. Lumabas ako ng kubo, nagbabakasakaling makita ko sila sa paligid. Habang naglalakad ako sa madilim na kagubatan, napansin kong tila ba nag-iba ang anyo ng paligid. Ang mga puno ay mas matataas at mas siksik kaysa noong una naming makita. Ang daan na dapat ay pabalik sa aming pinanggalingan ay biglang tila ba nawala. Ang mga ingay ng mga kulisap at hayop sa paligid ay tila nawala ng sigla at ang nag-iisang tunog na lang na naririnig ko ay ang mabilis kong paghinga. Sa paglalakad ko, may natapakan akong bagay. Isang lumang larawan na tila ba bahagi ng isang kwento na hindi ko matukoy. Ang larawan ay ng isang pamilya, ngunit hindi ko kilala ang mga tao rito. Ano ang ginagawa nito sa gitna ng kagubatan? Habang iniisip ko ito, bigla akong nakarinig ng mga yabag mula sa likuran. Napatigil ako, at sa likod ko'y may aninong dahan-dahang lumalapit. Paglingon ko, isang matandang lalaki ang nakatayo, may hawak na baston. Ang kanyang mga mata ay tila ba puno ng mga lihim na nag-aalab. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting hindi ko mawari kung nakakatakot o nagbibigay pag-asa. Narito ka na, sabi niya sa akin. Ang lugar na ito'y hindi basta-basta makakalimutan. Isa ka sa mga pinili nito. Ang pagmulat ng aking mga mata ay tila pag-ahon mula sa malalim na tubig. Ang bawat paghinga ay puno ng takot at pagkalito. Nawala ang grupo, walang bakas ng kanilang presensya. Ang mga tunog ng kakaibang kagubatan ay tila nagbibiro sa akin sa kanilang hindi kilalang wika. Ako'y nag-iisa at ang malamlam na liwanag ng umaga
ay nagbigay ng kaunting kaaliwan sa aking naguguluhang puso. Nasaan sila? Tanong ko sa sarili habang pilit na inaalala ang mga huling sandali bago kami nagpasya na magpahinga. Ang mga boses ng aking mga kasamahan, ang kanilang mga tawa, ang mga tunog ng kanilang mga hakbang, lahat ay naglaho sa hangin. Ang lugar na ito, na dati puno ng buhay, ay ngayon naging isang malamig at tahimik na kulungan. Naglakbay ako sa paligid, sinusubukang hanapin ang anumang senyales ng kanilang presensya. Subalit sa bawat hakbang, ang lupa ay parang nagbabago. Ang mga puno ay tila gumagalaw, nagkukubli sa kanilang mga lihim. Ang mga baging at damo ay tumutubo sa kakaibang direksyon, tila mga daliri ng isang higanting nilalang na nagtatangkang sakupin ang lahat ng puwang. Habang naglalakad, nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Ang mga balahibo sa aking mga braso ay tumindig. Ang malamig na hangin ay may kasamang hindi maipaliwanag na presensya, isang pakiramdam na may nakamasid. Ang pag-iisa ay nagdulot ng pag-aalala, ngunit ang pakiramdam na may ibang nilalang na naririyan ay mas nakakatakot. Sa di kalayuan, natanaw ko ang isang lumang kubo, halos natatakpan ng mga halaman at puno. May pag-asa akong lumapit, umaasang baka naroroon ang aking mga kaibigan. Ang kubo ay tila isang anino ng nakaraan. Ang mga dingding nito ay punit-punit at ang bubong ay bahagyang bumagsak. Ngunit may kakaibang bagay na pumukaw sa aking pansin. Isang sinag ng liwanag na nagmumula sa loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at ang tunog nito ay parang bulong ng kasaysayan. Sa loob, isang lumang lampara ang nagliliwanag. Ang apoy nito ay kumikislap-kislap, nagpapakita ng mga anino sa paligid. Ngunit ang aking pansin ay agad na nahulog sa isang bagay na mas kakaiba. Isang libro na nakalatag sa gitna ng mesa. Ang mga pahina nito ay tila kumikislap sa sarili nitong liwanag. Lumapit ako sa mesa. Ang aking mga matay nakatuon sa libro. Sa bawat pahina, may mga larawan ng mukha ng mga taong tila pamilyar, ngunit sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Ang huling pahina ay may larawan ng isang lalaki, ako. Ang pagkabigla ay pumuno sa aking isipan, at ang aking kamay ay nag-alinlangang humipo sa libro. Sa sandaling iyon, ang lampara ay namatay, at ang kubo ay nilamon ng kadiliman. Naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalik, mas malakas, mas nakakatakot. Ang pakiramdam ng presensya ng iba ay mas naging matindi. Parang may mga mata na nagmamasid sa bawat galaw ko. Ang mga anino sa paligid ay tila humakbang palapit, at ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nagmadali akong lumabas ng kubo, hinahabol ng takot at pagkalito. Ang kagubatan ay parang bumabalot. Ang mga tunog ay nagiging bulong ng mga lihim na hindi ko maunawaan. Ang mga puno ay tila nagkakaisa upang iligaw ako. Ang mga landas ay naglaho sa ilalim ng aking mga paa. Habang patuloy akong naglalakad, naramdaman ko ang pagod na bumabalot sa aking katawan. Ang bawat hakbang ay parang isang pakikibaka laban sa puwersa na hindi ko maipaliwanag. Ngunit may isang bagay na nagtutulak sa akin na magpatuloy. Ang pakiramdam na may kasagutan sa lahat ng ito. Isang katotohanan na nagkukubli sa likod ng mga anino. Sa wakas, narating ko ang isang clearing, isang lugar kung saan ang liwanag ng araw ay malayang pumapasok. Sa gitna nito, may isang malaking puno. Ang mga ugat nito ay tila nakayakap sa lupa. Sa paligid ng puno ay may mga bakas ng mga hakbang, mga marka na tila nagkukumpirma na may ibang taong naroroon. Lumapit ako sa puno, ang aking mga matay nakatuon sa isang bagay na nakapukaw sa akin. Isang piraso ng papel na nakasabit sa isang sanga. Kinuha ko ito, ang mga kamay ko'y nanginginig sa kaba. Ang mensahe ay malinaw, ngunit puno ng misteryo.
Ang lugar na ito ay isang pintuan, isang daan patungo sa mundo na hindi mo pa alam. Napaisip ako, ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ang lugar na ito, ano ang tunay na likas nito? Bakit narito ang aking larawan sa libro? At ang pinakamahalaga, paano ko matatagpuan ang aking mga kaibigan? Habang nakatayo ako sa harap ng puno, naramdaman ko ang pag-aalinlangan at takot na bumabalot sa akin. Ngunit sa likod ng mga emosyon na iyon, may isang bagay na mas malalim, isang pag-asam na tuklasin ang katotohanan. Ang pag-asa na ito ay nagbigay sa akin ng lakas, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alam kong may panganib na nagkukubli. Ang tunay na kwento ng lugar na ito ay malapit ko ng matuklasan, ngunit sa anong halaga? Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako maaaring magpatuloy ng walang plano, ng walang kaalaman sa likod ng mga anino. Ang kagubatan ay nanatiling tahimik, ngunit ang aking puso ay puno ng ingay ng pagdududa at pag-asa. Sa sandaling ito, alam kong hindi na ako maaaring bumalik sa dati kong buhay. Isang bagong daan ang nagbukas, at ito'y puno ng mga misteryo na dapat kong tuklasin. Ngunit ang tanong ay nananatili. Handa ba akong harapin ang mga lihim ng lugar na ito? Sa pagmulat ng aking mga mata, ang unang bumungad sa akin ay ang malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa makakapal na dahon ng kagubatan. Walang tunog ng mga kasama kong inaasahan kong maririnig. Ang kanilang mga boses na dati umaalingaw-ngaw sa paligid ay napalitan ng kakatuwang katahimikan. Ako'y nag-iisa. Sa gitna ng kagubatang tila dinisenyo upang iligaw ang sinumang mga has na pumasok, ako'y napuno ng kaba. Ngunit kailangan kong alamin ang nangyari sa aking grupo. Ang paligid ay mistulang ibang mundo. Hindi ko mawari kung paano ito nagbago ng ganito kalaki sa pagitan ng mga paghinga. Ang mga puno na dati pamilyar ay ngayon tila nagtatago ng mga lihim na hindi ko maabot. Naglakad ako, pilit na sinusundan ang mga bakas na maaaring iniwan ng aking mga kasama. Ngunit sa bawat hakbang ay tila lalong lumalayo ang daan, pabalik sa kampo. Sa aking paglalakbay, napansin ko ang kakaibang mga marka sa puno. Mga simbolo na hindi ko pa nakita sa kahit saang libro o mapa. Bawat isa ay tila nanunuya, nagtatago ng kahulugan na hindi ko mabatid. May mga pagkakataong nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila may sinasabi, ngunit wala akong naiintindihan. Ang pakiramdam ng pagkaligaw ay unti-unting bumabalot sa akin. Nagpatuloy ako sa paglakad at sa hindi inaasahang pagkakataon ay narinig ko ang isang tinig, isang bulong na nanggagaling sa likuran ko. Agad akong lumingon, ngunit wala akong nakita. Ngunit ang tinig ay hindi tumigil. Hindi ka na makakabalik, ito ang sabi, na parang isang babala o sumpa. Ang mga salitay tila nag-ugat sa aking isipan, nagpaparamdam ng kilabot na hindi ko maipaliwanag. Sa paglalim ng gabi, nakakita ako ng isang maliit na kubo sa gitna ng kawalan. Parang isang kanlungan na nag-aalok ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pumasok ako, umaasang makahanap ng kasagutan o kahit konting pahinga mula sa hindi mabilang na tanong. Ang loob ay puno ng alikabok at mga gamit na tila iniwan na ng matagal na panahon. Sa isang sulok, may isang lumang libro na ang mga pahinay tila handang magbukas ng kwento ng nakaraan. Habang binubuklat ko ang libro, isang lumang mapa ang bumungad sa akin. Dito ko nakita ang mga simbolo na parehas sa mga nakita ko sa mga puno. Ang mga ito pala'y bahagi ng isang sinaunang pag-aaral ng lugar na ito. Isang lugar na sinasabing may kapangyarihang hindi maipaliwanag, na ang sinumang matulog dito ay hindi nagigising sa parehong mundo. Sa gitna ng aking pagbabasa, naramdaman ko ang biglang paglamig ng paligid. Ang mga anino sa silid ay tila gumagalaw, sumasayaw sa ritmo ng isang awitin, na ako lamang ang nakakarinig. Ang kubo
ay tila pumipintig sa buhay na hindi ko maintindihan, at ang bawat pintig ay nagdadala ng kakaibang takot. Paglabas ko sa kubo, ang buwan ay tila mas maliwanag, ngunit sa liwanag nito, isang bagay ang nagpakita sa akin. Ang mga anino ng aking mga kasama, tila naglalakad ng paikot, ngunit walang tinig, walang ingay. Parang sila'y mga alaala mula sa isang nakaraang hindi ko na maaabot. Ang kanilang mga mata ay walang laman, ngunit nakatingin sa akin ng may sinseridad na hindi ko maipaliwanag. Ang tinig na kanina'y naririnig ko ay nagbalik. Hindi ka na makakabalik ulit nito. Ngunit ngayon ay may kasamang ibang mensahe. Ngunit maaari kang manatili. Parang isang paanyaya na may kasamang pangako ng kasiguraduhan. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin ang nakaramdam ng kaginhawaan. Isang bahaging nais sumuko sa kakaibang kapangyarihang bumabalot sa lugar na ito. Ngunit alam kong hindi ko maaring basta-basta tanggapin ang alok na ito. Sa isang huling pagsubok, nagpasya kong sundan ang mga anino, umaasa na ang kanilang landas ay magbibigay sa akin ng kalayaan o kahit kaunting kaliwanagan. Sa bawat hakbang, ang paligid ay lalong nagiging mahirap unawain, ngunit hindi ako tumigil. Hanggang sa isang hakbang ay nagdala sa akin sa gilid ng isang bangin. Sa ilalim ng bangin, isang ilog na kumikinang sa liwanag ng buwan. Sa gitna ng ilog, may isang tulay na gawa sa mga anino ng mga puno. Tila isang daan patungo sa kabilang panig ng mundong ito. Sa aking paglapit, naramdaman ko ang kakaibang puwersa na umaakit sa akin. Sa isang malalim na hininga, nagpasya akong tawirin ang tulay. Umaasa na sa dulo nito ay ang kasagutan sa lahat ng tanong na bumabagabag sa aking isipan. Ngunit sa pag-abot ko sa gitna ng tulay, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Ang mga anino ay biglang kumawala at ako'y napalibutan ng kadiliman na tila walang wakas. Sa isang iglap, ang lahat ay naglaho. Ang mga puno, ang ilog, ang tulay. Ako'y naiwang nakabitin sa kawalan. Ang aking buong mundo ay naglaho. At sa aking likuran, narinig ko ang tinig. Sa wakas, natagpuan mo na ang iyong lugar. Ano ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito? Ano ang nangyari sa aking mga kasama? Ako ba'y nagising pa sa mundong alam ko? Ang mga tanong na ito'y bumabalot sa akin habang naiwang nakabitin sa hangin. Ang kinabukasan ay tila isang misteryo na hindi ko na maaabot. Hindi ko mawari kung ilang oras na akong naglalakad sa kawalan, sa lugar na tila walang hangganan ang sakop. Ang paligid ay mistulang isang malawak na kagubatan, ngunit hindi ito ordinaryong gubat. Ang mga puno ay tila mga higanting anino. Ang kanilang mga sanga ay parang mga daliri ng multo na nag-aalok ng mga lihim na hindi ko pa maabot. Ang hangin ay malamig at mabigat, parang may binubulong na hindi ko makuha ang kahulugan. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng pagod sa aking katawan, ngunit higit pa roon ay ang bigat ng takot. Ang takot na hindi na ako makabalik sa dati kong mundo. Ang mundong iniwan ko noong ako'y natulog. Nawala ang aking grupo, ang mga kasamahan ko sa trek na naglaho na parang mga bula. Ang huling alaala ko sa kanila ay ang kanilang mga ngiti habang kami nag-uusap sa paligid ng apoy, kasabay ng pagpatak ng ulan na nagsilbing musika sa aming gabi. Ngayon, ako'y nag-iisa, at ang katahimikan ay tila isang sumpa na bumabalot sa akin. May kung anong puwersa ang pumipilit sa akin na magpatuloy, na hanapin ang sagot sa likod ng misteryong ito. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-usad ng oras, o baka ang paglalim ng kawalan ng oras. Hindi ko na alam ang pagkakaiba, ngunit isang bagay ang malinaw sa akin. May kailangan akong matuklasan. May dapat akong malaman. Sa di kalayuan, napansin ko ang isang maliwanag na lugar. Isang parang liwanag na umaanyaya sa akin.
Habang papalapit ako, unti-unting lumilinaw ang hugis ng isang lumang simbahan, tila napabayaan na sa paglipas ng panahon. Ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas, parang nag-anyaya na pumasok ako. Sa loob, ang mga pew ay natatakpan ng alikabok at ang mga bintana ay nababalot ng mga sapot ng gagamba. Sa harapan, isang altar ang nakatayo na may kandilang may sindi. Ang liwanag nito ay tila lumalaban sa kadiliman. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong may puwersang nag-uudyok sa akin na lumapit sa altar. Pagdating ko roon, napansin ko ang isang lumang libro na nakabukas. Ang mga pahina nito ay tila mga larawan ng mga lugar na hindi ko pa nakikita. Ang bawat imahe ay may kakaibang pamilyar na pakiramdam na parang mga alaala na pilit bumabalik sa akin. Sa isang iglap, lahat ay nagbago. Tumigil ang oras, ang hangin ay pumayapa, at ako'y napalibutan ng mga anino ng mga taong kilala ko. Ang grupo ko, ang mga kaibigan ko sa trek, nakatayo sa paligid. Nakatingin sa akin ng may mga matang puno ng hikbi. Isa-isa silang lumapit. Ang mga kamay nila ay nagtangkang abutin ako. Ngunit ang kanilang mga galaw ay mabagal. Parang sinisipsip ng isang puwersa na hindi ko nakikita. Magsabi ka kung paano kami makakabalik. Bulong ng isa sa kanila. Ang tinig ay puno ng pighati. Hindi ko alam ang sagot, ngunit nararamdaman kong nasa akin ang susi. Sa pagkakataong iyon, ang libro sa altar ay nagbukas ng sarili. At nakita ko ang isang pahina na may nakasulat na mga salitang hindi ko maintindihan. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may isang imahe, isang pintuan. Ang pintuan na nagdala sa akin sa lugar na ito. Biglang nawala ang mga anino at ako'y naiwan sa kadiliman ng simbahan. Ang kandila sa altar ay namatay at ang paligid ay naging malamig na parang yelo. Sa labas, bumuhos ang ulan. Ang mga patak nito ay nag-ingay sa bubong ng simbahan. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Lumabas ako ng simbahan at sa labas, nakita ko ang pintuan. Ang pintuan sa imahe sa libro. Isa itong lumang pinto na paliligiran ng mga ugat na parang buhay. Ramdam ko ang tibok ng puso ko habang papalapit. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at pangamba. Alam ko na ang pagpasok sa pintuan ay naglalaman ng sagot sa misteryo ng lugar na ito. Ngunit sa likod ng pintuan, sa halip na liwanag, isang mas malalim na kadiliman ang bumungad. Isang boses ang nagmula sa kawalan. Ang tinig ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan nagmumula. Ang akala mo'y gising ka, ngunit ang lahat ng ito'y panaginip lamang, sabi ng boses. Ang mga salitang pumukaw ng takot at pagkalito sa akin. Sa huling hakbang ko papasok sa pintuan, biglang nagbago ang paligid. Ang kawalan ay napalitan ng liwanag at ako'y nagising sa isang mundo na hindi ko inasahan. Ngunit ang tanong ay nanatili. Totoo ba ang aking paggising o ang lahat ng ito'y bahagi pa rin ng misteryo ng lugar na hindi mo na gigisingan? Nang magising ako, ang unang pumasok sa isip ko ay kung paanong ang lahat sa paligid ko ay tila nagbago. Ang dating masigla at kulay berdeng kagubatan ay napalitan ng mapanglaw na tanawin na parang isang lumang pelikula na naubusan na ng kulay. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy. Hindi ko mawari kung saan nagmumula. Saan ba ako napadpad? Nais kong tawagan ang aking mga kasama, ngunit tila nawawala ang boses ko. Ang tanging naririnig ko ay ang malalim na ugong ng hangin. Naalala ko ang gabi, bago ang lahat ng ito, kung paano kami nagkakatuwaan sa paligid ng apoy, nagkukuwento ng mga kwento tungkol sa mga lugar na hindi mo dapat patulugin. Ang mga kwentong iyon ay tila katang-isip lamang, ngunit ngayon ay parang unti-unting nagiging katotohanan. Tiningnan ko ang aking relo
at napansin kong hindi na ito gumagana. Ang oras ay naipit sa pagitan ng minuto at segundo na parang ayaw gumalaw. Sa kabila ng aking pagdududa, sinubukan kong bumangon mula sa aking pagkakahiga sa damo. Pakiramdam ko'y parang may mabigat na bagay na nakapatong sa aking katawan. Ngunit sa wakas, nagawa ko ring makatayo. Nagsimula akong maglakad, umaasang makita ang mga pamilyar na palatandaan ng lugar na ito. Ngunit bawat hakbang ay tila nagdadala sa akin sa mas malalim at mas madilim na bahagi ng kagubatan. Ang mga puno ay mas lumalaki at bumibigat ang mga anino. Ang katahimikan ay nagdulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Ang aking isip ay nagsimulang maglaro. Iniisip kung paano ako nakarating sa ganitong sitwasyon. Habang naglalakad, napansin ko ang isang makalumang simbolo sa isang puno. Parang nakita ko na ito dati, ngunit hindi ko matandaan kung saan. Ang hugis nito ay tila mata, palaging nakamasid sa akin. Sinubukan kong alalahanin kung may sinabi ang aking mga kasama tungkol dito, ngunit tila naputol na ang mga alaala ko. Bigla, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran at narinig ang mga yabag na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Tumigil ako sa paglalakad at tumingin sa paligid, ngunit wala akong nakita. Ang mga hakbang ay tila galing sa kung saan-saang direksyon. Akala ko'y may nagmamasid sa akin. Sa takot, pinabilis ko ang aking paglakad, ngunit anuman ang gawin ko, hindi ko maiwasan ang pakiramdam ng hindi pagiging ligtas. Sa bawat hakbang, ang mga yabag ay tila sumusunod sa akin. Hindi ko na alam kung ang yabag na iyon ay sa akin o sa iba. Sa aking paglalakbay, nakita ko ang isang maliit na kubo na tila matagal nang iniwan. Ang mga dingding ay luma at puno ng mga kalawang, ngunit may kakaiba sa kubo na ito. Parang may enerhiya na humihila sa akin papasok. Pagpasok ko, nakita ko ang isang lumang aklat na nakapatong sa isang mesa. Ang pabalat nito ay may parehong simbolo na nakita ko sa puno. Binuksan ko ang aklat at ang mga pahina nito ay puno ng iba't ibang kwento tungkol sa mga nawawalang tao sa kagubatan. Ang bawat kwento ay may parehong tema. Mga taong natulog at hindi na nagising sa kanilang dating mundo. Habang binabasa ko ito, unti-unti kong naaalala ang mga kwento ng aking mga kasama. Ang mga babala na tila binaliwala namin. Sa huling pahina ng aklat, may nakasulat na mensahe. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga naglalakbay ng nag-iisa. Ang bawat hakbang ay patungo sa kawalan, at ang bawat pagtulog ay isang pinto sa ibang mundo. Napaisip ako, ito ba ang naging kapalaran ng aking mga kasama? Ako ba ang susunod? Sa labas ng kubo, narinig ko ang mga yabag na papalapit. Ang mga yabag na ito ay tila hindi na nagtatago. Sa takot, sinubukan kong lumabas, ngunit ang pinto ay tila ayaw bumukas. Ang hangin sa loob ng kubo ay biglang lumamig at naramdaman ko ang presensya ng kung ano o sino man. Sa puntong iyon, narinig ko ang isang boses, mababa at puno ng malas. Hindi ka na makakabalik, sabi ng boses. Ang lugar na ito ay para sa mga hindi nagigising. Biglang nagliwanag ang paligid at ang kubo ay tila naglaho sa aking paningin. Ako'y nasa gitna ng isang walang katapusang kagubatan, walang makitang daan pabalik. Ang mga yabag ay tumigil, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Sa bawat sulok ng aking mata, sa bawat anino, alam kong may nagmamasid sa akin. Ang aking puso ay bumilis ang tibok at sa gitna ng aking pag-iisip, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi ako nag-iisa at ang mga kasama ko ay narito rin sa isang anyo na hindi ko mawari. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga natutulog, kundi para sa mga hindi na nagigising. Sa kagubatan na ito, ang bawat hakbang ay isang hakbang papalayo sa dating mundo.
At sa bawat paghinga, ako'y unti-unting nawawala. Nasa gitna ako ng kagubatan. Ang mga puno'y tila mga bantay na nagmamasid sa bawat galaw ko. Ang hangin ay malamig na para bang may mga kaluluwang bumubulong sa aking tainga. Hindi ko na matandaan kung gaano na ako katagal na naglalakad. Ang oras ay tila nawala at ang liwanag ng araw ay hindi naabot ng aking tanaw. Ang tanging gabay ko ay ang liwanag ng buwan na sumisilip sa mga sanga. Ang mga hakbang ko ay mabigat. Bawat paglalakad ay isang pakikibaka sa aking kaisipan. Saan nagpunta ang grupo ko? Paano ko sila hahanapin? Alam ko na maaaring hindi ko na sila makita. Ngunit hindi ko kayang bumitaw sa pag-asa. Ang huling alaala ko ay ang pagtulog ko sa kampo kasama sila at paggising ko'y wala na sila. Ang lugar na ito'y tila may sariling buhay at ang bawat tunog ay may kahulugan na di ko mawari. Habang naglalakad, may naramdaman akong kakaiba sa paligid. Parang may mga mata na nagmamasid sa akin, mga mata na hindi ko makita, ngunit ramdam ko ang kanilang presensya. Alam kong hindi ako nag-iisa sa kagubatan na ito. Ang mga tunog ng mga dahon na kumakaluskos ay parang mga yabag na sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung sila'y kaibigan o kaaway, ngunit ang takot ay unti-unting pumapasok sa aking dibdib. Sa di kalayuan, may nakita akong liwanag. Isang maliit na kampo na para bang may mga tao doon. Nagsimula akong maglakad patungo roon, umaasang baka ito na ang grupo ko. Habang papalapit, narinig ko ang mga boses, ngunit kakaiba ang mga ito. Para silang mga bulong na hindi ko maintindihan, mga salitang hindi ko kilala. Tila ba ako'y nasa ibang mundo, isang mundo na puno ng misteryo at panganib. Sa paglapit ko, nakita kong may isang lumang tolda na nakatayo. Ang liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bonfire. Ang apoy ay nagsasayaw sa hangin, ngunit ang paligid ay tahimik at walang tao. Naglakad ako palapit, ang puso ko'y bumibilis ang tibok. Sa tabi ng tolda, may nakita akong isang lumang aklat na nakalatag sa lupa. Ang pabalat nito'y puno ng mga simbolo na hindi ko maintindihan. Dinampot ko ang aklat at sa paghawak ko'y may naramdaman akong kakaibang enerhiya. Parang may mga imahe na pumasok sa aking isipan. Mga imahe ng mga taong naglalakad sa kagubatan. Mga taong nawala tulad ng grupo ko. Ang bawat pahina ay puno ng mga kwento ng mga taong naglakbay sa lugar na ito. Lugar na kapag tinulugan mo'y hindi ka nagigising. Nagsimula akong magtanong sa sarili, ito ba ang kapalaran ko? Sa pagbalik ko sa tolda, may narinig akong yabag mula sa likuran. Agad akong lumingon, umaasang makikita ko ang isa sa mga kasama ko. Ngunit ang nakita ko'y isang anino, isang figura na hindi ko kilala. Ang kanyang mga matay tila mga bituin na nagmamasid sa akin at ang kanyang presensya'y puno ng kapangyarihan. Siya'y naglakad papalapit. Ang mga hakbang niya'y tahimik ngunit puno ng determinasyon. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Hinahanap ko ang grupo ko. Nawala sila pagkatapos naming matulog. Sagot ko, ang takot ay bumabalot sa akin. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga mortal. Ang aklat na iyan ay hindi mo dapat hawakan, sabi niya. Ang kanyang mga matay tila bumabasa sa aking kaluluwa. Bumalik ang tingin ko sa aklat at naisip ko ang mga kwento ng mga nawala sa kagubatan na ito. Ang bawat kwento'y puno ng misteryo, puno ng mga pangako na hindi natupad. Ang figura sa harapan ko'y tila isang gabay, ngunit ang kanyang intensyon ay hindi ko pa rin alam. Ano ang kanyang plano? Bakit siya narito? Sa pag-iisip ko, biglang naglaho ang figura at ako'y naiwan na nag-iisa sa tabi ng tolda. Ang bonfire ay unti-unting namatay at ang liwanag ay nawala. Ang hangin ay muling bumalik, puno ng mga bulong at mga kwento ng mga nawala. Ang aklat
ay nasa aking kamay pa rin at alam kong ito ang susi sa mga sagot na hinahanap ko. Ngunit sa paglingon ko, ang paligid ay nag-iba. Ang mga puno'y tila gumalaw at ang daan na aking tinahak ay nawala. Ako'y nasa ibang bahagi na ng kagubatan at sa di kalayuan may nakita akong isa pang liwanag, isa pang kampo. Ngunit ito'y hindi ko pa narating. Ang lugar na ito'y puno ng hiwaga at ang bawat hakbang na aking gagawin ay puno ng panganib. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit alam kong hindi ako pwedeng tumigil. Sa bawat hakbang, ang kwento ng lugar na ito'y unti-unting bumubukas at ang aking kapalaran ay nakahigpit sa mga pahina ng aklat na aking hawak. Ngunit sino ang figura? Ano ang kanyang layunin? Sa paglalakbay ko, ang mga tanong na ito'y patuloy na bumabalik. At ang sagot ay nasa aking kamay, sa aklat na puno ng misteryo. At sa dulo ng aking pag-iisip, alam kong ang bawat hakbang ay isang pagsubok, isang pakikipagsapalaran sa lugar na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa lugar na ito, ang bawat tulog ay maaaring huli na, at ang bawat paggising ay isang bagong simula. Sa kabila ng nakapapasong init ng araw, nagpatuloy akong naglakad sa makitid na daan ng kagubatang tila walang hangganan. Ang mga puno ay mistulang mga bantay na nagmamasid sa bawat aking hakbang at sa bawat pag-ugong ng hangin, tila may mga bulong silang nais iparating. Mula nang magising akong nag-iisa, walang ni isang palatandaan kung nasaan ang aking mga kasama. Isang araw na ang lumipas, ngunit parang isang linggo na ang aking pakiramdam. Ang lugar na ito ay nagsimulang magpakita ng kakaibang mga senyales. Bawat bahagi ng kagubatan ay tila umaawit ng isang hindi maipaliwanag na musika. Ang mga ibon ay nawawala sa tuwing magtatangkang kong makinig sa kanilang mga huni at ang mga dahon ay tila gumagalaw ng may sarili nilang buhay. Pilit kong nilalabanan ng pagod at takot. Ang pag-asang muling makikita ang aking grupo ang tanging nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Sa aking paglalakad, napansin kong ang daan ay biglang bumaluktot patungo sa isang pook na tila hindi ko pa nararating. Isang lumang kubo ang aking natatanaw na mistulang lumulutang sa gitna ng isang malaulap na usok. Ang anyo nito ay nakapagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ang halong takot at pagkamangha. Hindi ko mawari kung ito ba'y isang panaginip o isang bangungot na hindi ko magising-gisingan. Nilapitan ko ang kubo. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na nagdadala sa akin sa isang hindi kilalang kapalaran. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas at sa loob ay may kakaibang liwanag na nagmumula sa isang lumang lampara. Ang amoy ng lumang kahoy ay pumuno sa aking ilong at ang hangin ay biglang bumigat na tila may isang presensya na bumabalot sa akin. Pagpasok ko sa loob, bumungad sa akin ang isang tanawin na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng silid ay may isang mesa at sa ibabaw nito ay may nakalatag na mga larawan. Mga larawan ng aking mga kasama sa trek. Ngunit sa bawat isa, ang kanilang mga mata ay nakapikit, parang natutulog sa isang malalim na pagkakahimbing. Ang pagkakakita sa mga litrato ay parang isang suntok sa sikmura, isang paalala ng kanilang pagkawala, na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap. Habang sinusuri ko ang mga larawan, napansin ko ang isang sulat na nakapatong sa tabi ng lampara. Ang papel ay naglalaman ng mga salitang tila bumaon sa aking isip. Ang lugar na ito'y hindi para sa mga natutulog. Kung nais mong makaligtas, huwag kang magpikit. Habang binabasa ko ang sulat, biglang naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balikat. Paglingon ko, isang anino ang nagpakita sa aking harapan. Isang hugis na hindi ko mawari kung tao o isang nilalang na mula sa ibang mundo. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit at ang kanyang bibig
ay bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Bakit ka nandito? Tanong ng anino sa isang boses na puno ng pangamba. Hindi mo ba alam ang sinumpang lugar na ito? Napalunok ako, hindi makapagsalita sa takot na bumalot sa akin. Ang tanging nais ko ay makalabas at makahanap ng ligtas na daan. Ngunit ang anino ay tila may ibang layunin. Lumapit ito sa akin. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng panginginig sa bawat hibla ng aking katawan. Ang iyong mga kasama ay nasa mundo ng mga natutulog, isang mundo na hindi na nila magigising pa. Ngunit ikaw ang naiibang sa lahat. Hindi ko maipaliwanag ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang pag-iisip na hindi na magigising ang aking mga kaibigan ay isang bangungot na hindi ko kayang unawain. Ngunit ang anino ay tila may lihim na nais ipaalam. May pagkakataon ka pang makalaya. Patuloy nito, ngunit kailangan mong piliin ang tamang landas. Ang kubo na ito ay bahagi lamang ng isang mas malalim na misteryo. Sa isang iglap, ang anino ay naglaho. Iniwan akong nababalot ng takot at pagkalito. Ang kubo ay biglang sumikip. Ang mga dingding ay tila bumabalot sa akin. At ang hangin ay nagiging mas mabigat. Walang oras para mag-isip. Kailangan kong kumilos. Sa labas ng kubo, ang kagubatan ay muling bumalik sa tahimik nitong kalikasan. Ngunit ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa akin sa isang mas malalim na bahagi ng lugar na ito. Walang ibang landas kundi ang magpatuloy. At habang ako'y naglalakad, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang aking gagawin kung hindi ko na mahanap ang daan pabalik? Ang aking puso ay puno ng kaba. Ngunit ang pag-asa na may liwanag sa dulo ng madilim na daan ay nag-udyok sa akin na hindi sumuko. Ngunit sa dulo ng daan, isang bagong tanawin ang bumungad, isang bagong kubo, katulad ng aking iniwan, ngunit mas malaki, mas misteryoso. May bahagi ng akin na nagsasabing, huwag nang pumasok, ngunit ang aking mga paa ay tila may sariling layunin. Sa paglapit ko sa pinto, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin at isang bulong ang narinig ko sa aking likuran. Ang bawat hakbang ay may kapalit. Nagising ako sa malamig na hangin na tila yumayakap sa aking buong katawan. Ang pakiramdam ng pagkalito ay bumalot sa akin habang pilit kong itinataguyod ang aking sarili sa lupa. Ang paligid ay tila hindi nagbago, pareho pa ring kakahuyan, pareho pa ring katahimikan. Ngunit may kakaibang pakiramdam na tila may mali. Ang mga puno na dati tila magiliw na mga tagamasid lamang, ngayon ay mistulang mga bantay na nagmamatiyag sa bawat aking galaw. Naalala ko ang gabing iyon, kung saan kami nagdesisyon ng grupo na magpalipas ng gabi sa isang lugar na mukhang ligtas. Ang pagod mula sa mahabang araw ng trekking ay naghatid sa amin sa desisyon na iyon. Ngunit pagmulat ko ng mata, ako na lang ang natira. Saan nagpunta ang grupo? Bakit ako lang ang naiwan? Habang ako'y tumatayo, napansin ko ang isang bagay na hindi ko napansin noong una. May mga bakas ng paa sa paligid ko, ngunit ang mga ito'y hindi paalis, kundi papasok, patungo sa direksyon ko. Para bang ang mga ito'y nagmula sa kung saan at ako ang kanilang destinasyon. Ang takot ay unti-unting kumakalat sa aking dibdib. Ngunit ang pag-usisa ay mas malakas. Sinundan ko ang mga bakas, umaasa na marahil ito ang magdadala sa akin sa aking mga kasama o sa kahit anong paliwanag sa nangyayari. Ang mga bakas ng paa ay tila naglaho sa isang bahagi ng kakahuyan, sa isang lugar kung saan ang liwanag ng buwan ay hindi maabot. Parang may nakatakip na anino sa lugar na iyon at ang hangin ay tila mas mabigat. Sa kabila ng takot, pumasok ako sa loob ng anino, umaasa na may matutuklasan akong mahahalaga. Ang mga hakbang ko'y nag-etso, tila may ibang mundo sa loob ng anino. Pagdating ko sa kabila,
Nakita ko ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito'y may isang lumang bahay na tila matagal nang nakatayo roon. Ang mga dingding nito'y tinutubuan ng baging at ang bubong ay yari sa mga kalawangin na yero. Sa unang tingin, tila isa lamang itong abandoned na istruktura na iniwan ng panahon. Ngunit may kung anong puwersa na nag-uudyok sa akin na pumasok at mag-usisa. Nang ako'y pumasok, ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob. Ang sahig ay may kalawang at ang mga muebles ay nababalot ng alikabok. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang mga larawan na nakasabit sa dingding. Mga larawan ng mga taong hindi ko kilala. Ngunit may kakaibang pamilyar na pakiramdam. Para bang nakita ko na sila kahit isang beses sa aking buhay. Ang mga mata nila sa larawan ay tila nakatingin sa akin, nagmamasid, nagtataka. Sa isang sulok ng bahay, may isang lumang libro na nakabukas. Lumapit ako at nang tingnan ko ang mga pahina, nakita ko ang mga nakasulat na pangalan. Mga pangalan ng mga taong tila nawawala. At sa dulo ng listahan, nakita ko ang pangalan ko. Ang kaba sa aking dibdib ay umabot sa sukdulan. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit narito ang pangalan ko, kasama ng ibang hindi ko kilala? Bago ko pa man masagot ang aking mga tanong, narinig ko ang mga kaluskos sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon, at sa aking paglingon, nakita ko ang isang anino na gumagalaw. Isang pamilyar na anyo na tila hindi dapat naroroon. Ang anino ay sa isang kasamahan ko, si Miguel, na alam kong kasama ko noong gabing iyon. Ngunit ang mukha niya'y walang emosyon. Ang kanyang mga mata'y walang buhay. Miguel? Ang sabi ko, habang pilit na inaabot ang kanyang kamay. Ngunit sa halip na sagutin ako, siya'y naglakad papunta sa akin. Ang mga mata'y nakatuon sa akin, na parang ang tingin ay hindi sa akin, kundi sa likod ko. Napatingin ako sa direksyon ng kanyang tingin at doon, sa pintuan ng lumang bahay, ang isang grupo ng mga tao. Sila ang mga nasa larawan, kasama na ang mga nawawala kong kasamahan. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, ngunit ang takot ay nag-ugat sa aking puso. Isa-isa silang lumapit sa akin. Ang kanilang mga hakbang ay tahimik. Ang kanilang mga mata ay tila nag-aapoy sa pagkagusto. Sa kanilang paglapit, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin, ang hangin na parang pumipigil sa akin upang gumalaw. At sa momentong iyon, naalala ko ang kwento. Ang kwento ng lugar na kapag tinulugan mo'y hindi ka nagigising. Ang kwento na dati kinukutya ko lamang, ngunit ngayoy tila isa palang seryosong babala. Habang sila'y papalapit, naramdaman ko ang unti-unting pagkunot ng aking balat, ang pagbigat ng aking mga mata. Sa huling sandali bago lumubog ang aking kamalayan, isang boses ang bumulong, isang pamilyar na tinig na tila nagmumula sa loob ng aking isip. Hindi lahat ng natutulog ay nagigising, ngunit ang mga nagigising, sila ang tunay na nawawala. At sa pagbulong ng boses na iyon, ang lahat ay naglaho. Nawala ako sa dilim, at sa huling pagtitig ko sa liwanag, alam ko, isa na akong kwento sa loob ng lumang bahay. Ang lugar na kapag tinulugan mo'y hindi ka nagigising. Hindi ko na alam kung ilang araw na ang lumipas simula nang tuluyan akong mahiwalay sa grupo. Ang bawat hakbang ko sa makapal na kagubatan ay tila ba isang hakbang patungo sa kawalan. Walang malinaw na direksyon, walang senyales ng buhay, kundi ang pagkaluskos ng mga dahon sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na patuloy na nakakuha ng aking pansin. Ang lumang kampo na natagpuan ko sa gitna ng mga puno. Ang kampo ay tila hindi ginagalaw ng panahon. Ang mga tolda ay buo pa rin. Ang mga gamit ay hindi nagalaw. At ang mga apoy ng kampo ay tila nagbabanta pa rin sa dilim ng gabi. Hindi ko mawari kung bakit hindi ko ito nakita.
bago pa ako makatulog sa unang gabi ng aming trek. Ngunit narito ito ngayon, parang isang multo ng nakaraan na nag-aanyaya sa akin na bumalik. Pumasok ako sa kampo at sinimulan kong tingnan ang mga gamit na naiwan. Isang lumang backpack na puno ng mga damit, ilang lata ng pagkain na nasa gilid, at isang mapa na natatakpan ng alikabok. Sa mapa, may mga marka na hindi ko maintindihan, mga landas na hindi ko nakita sa aming piniling ruta. Parang isang bahagi ng kagubatan na hindi ko pa nararating. Habang tinitingnan ko ang mapa, napansin ko ang isang kakaibang bagay sa gilid nito. Isang maliit na simbolo na hindi ko pa nakita noon. Parang isang maliit na bilog na may krus sa gitna. Nang tingnan ko ito, bigla kong naramdaman ng malamig na hangin na dumaan sa kampo. Isang bulto ng lamig na tila umabot sa kaibuturan ng aking pagkatao. Dahil sa kakaibang pakiramdam, iniwan ko ang kampo at sinubukan kong muling maglakad. Ngunit ilang hakbang pa lamang ay naramdaman ko ang pagod na hindi ko pa nararanasan. Ang aking mga mata ay tila ba ipinipikit ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Unti-unting bumibigat ang aking mga talukap at sa kabila ng aking matinding pagsisikap, bumagsak ako sa lupa at natulog. Nang magising ako, hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Ngunit ang kampo ay nagbago. Tila ba nag-iba ang posisyon ng mga bagay at ang paligid ay umaalingaw-ngaw ng mga tinig. Mga tinig na pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung kanino nagmumula. Kasabay nito, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid, para bang may mga mata na nagmamasid sa bawat galaw ko. Sa aking pagkataranta, sinubukan kong hanapin ang aking mga kasamahan. Ngunit sa kabila ng aking pag-ikot-ikot, wala akong nakita, kundi ang walang katapusang dilim at mga anino ng kagubatan. Tila ba ang lugar na ito ay hindi na bahagi ng mundong aking kinabibilangan. Sa pagitan ng aking pag-aalala at takot, narinig ko ang isang tinig na pabulong, isang tinig na animoy nanggagaling sa loob ng aking utak. Hindi ka na makakabalik, sabi nito. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga nabubuhay. Bigla akong natigilan. Ano ang ibig sabihin ng tinig? Ang lugar bang ito ay isang uri ng bitag na hindi ko maunawaan? Sa aking pag-iisip, napansin ko ang isang anino sa gilid ng kampo, isang figura na tila hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Ang mga mata nito ay kumikislap sa kadiliman. At sa bawat hakbang ko patungo rito, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Pilit kong nilabanan ang takot. Hinabol ko ang figura, umaasa na ito ang susi sa misteryo ng lugar na ito. Ngunit sa bawat hakbang, parang mas lalo akong nalulubog sa isang mundong hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa narating ko ang isang malaking puno kung saan nakatayo ang figura. Ngunit nang ako'y lumapit, nakita ko ang hindi ko inaasahan. Isang lumang larawan ng aking sarili, kasama ang aking mga kasamahan bago pa man kami pumasok sa kagubatan. Ang figura ay naglaho, ngunit ang larawan ay naiwan, nakapako sa puno. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, "Kayo ay hindi na makakabalik. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga nabubuhay." Sa pagkabigla, napaatras ako. Ano ang ibig sabihin nun nito? Paano nagkaroon ng litrato na iyon dito? Kasabay ng aking pag-aalala, narinig ko muli ang mga tinig, mas malakas, mas malinaw, na umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang tulog ay hindi katapusan, kundi simula, sabi ng tinig, simula ng pagkalubog sa lugar ng walang hanggan. Nang muling tingnan ko ang paligid, ang kampo ay naglaho. Ang mga puno ay tila naging mga haliging itim na nagkukulong sa akin. At sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang katotohanan na unti-unting lumilinaw. Ang lugar na ito ay isang bitag at ako'y naiwang nag-iisa sa isang mundo na hindi ko na maiiwanan. Ang aking puso
ay bumilis ang tibok. At sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado. Sa dulo ng aking pag-iisip, isang maliit na pag-asa ang bumubulong. May daan palabas, ngunit ito'y hindi makikita ng mga mata, kundi ng puso. Nagpatuloy ako sa paglalakbay, sa paghahanap ng kasagutan sa misteryo ng lugar na ito, sa kabila ng takot na bumabalot sa akin. Ngunit hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa susunod na hakbang. Kung ang lugar na ito ay ang aking magiging wakas o simula ng isang bagong paglalakbay. Nang magising ako, malamig na hangin ang bumati sa akin. Ang paligid ay tila nagbago. Hindi ko na maramdaman ang presensya ng aking mga kasama. Ang bulong ng hangin ay tila nagdadala ng mga kwentong hindi ko pa naririnig at ang mga anino ng mga puno ay tila lumalalim na para bang may mga nilalang na nagkukubli sa likod ng kanilang mga sanga. Naalala ko ang gabing iyon, ang pagod na aking nadarama, ang bigat ng aking mga talampakan, at ang pagnanais kong makahanap ng kapahingahan. Ang lugar na aming pinili para sa kampo ay tila perpekto. Isang maliit na clearing na napapaligiran ng matataas na puno, ang mga ugat nito'y bumabalot sa lupa na parang mga daliri ng isang higante. Ngunit ngayon, ang kapayapaan ng lugar na iyon ay mistulang naglaho at ang kapaligiran ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Naglakad ako, sinusubukan hanapin ang mga bakas ng mga kasamahan kong sina Arman, Lito at Benjo. Subalit bawat hakbang ko'y tila mas lalong lumalayo sa kanila. Ang mga puno ay nagmistulang pader na nagbabantay sa akin at ang kanilang mga dahon ay nagkikiskisan, nagpapadala ng mga mensaheng hindi ko maunawaan. Napansin ko ang kakaibang marka sa lupa, parang mga simbolo na hindi ko alam ang kahulugan. Ito ba'y mga palatandaan ng sinaunang tribo? O babala ng mga nilalang na hindi dapat gambalain? Habang tinititigan ko ang mga ito, bumalik sa aking alaala ang mga kwento ni Lito tungkol sa mga tagapagbantay ng gubat, mga espiritong hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Nagpatuloy ako sa paglalakbay, at sa bawat sandali, ang pakiramdam ng pag-iisa ay lalong tumindi. Ang oras ay parang hindi gumagalaw. Ang liwanag ng araw ay nagmistulang naipit sa pagitan ng mga sanga ng puno, nagbibigay ng isang surreal na ambience sa paligid. Sa kabila ng aking takot, hindi ko mapigilang humanga sa kagandahan ng kalikasan, kahit na ito'y puno ng misteryo. Nakarating ako sa isang lugar na tila hindi ko pa napuntahan. Isang lumang istruktura, tila isang altar, ang nakatayo sa gitna ng clearing. Ang mga bato nito'y puno ng mga ukit, mga hugis na hindi ko maipaliwanag. Sa ibabaw nito ay isang maliit na sisidlan, puno ng tubig na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Lumapit ako, at nang tingnan ko ang tubig, ang aking refleksyon ay tila ibang tao. Isang anyo na puno ng takot at pag-aalinlangan, ngunit sa kabila nito ay may kapangyarihan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong kailangan kong hawakan ang sisidlan. Ang malamig na tubig ay tila dumaloy sa aking mga daliri, at sa pagdampi nito, ang paligid ay nagbago. Biglang nagbago ang hangin, nagkaroon ng mga bulong na tila nagmumula sa kung saan. Mga tinig na nag-aanyaya, mga hikbi ng mga nawawalang kaluluwa. Ang aking puso'y bumilis ang tibok at ang aking isip ay puno ng mga tanong. Nagsimula akong maglakad palayo, ngunit sa bawat hakbang ko, ang lugar ay tila nagbabago. Nagpatuloy ako sa paglakad hanggang sa naramdaman ko ang presensya ng isang tao. Hindi ko siya nakikita, ngunit alam kong siya'y naroon. Ang kanyang tinig ay pamilyar, ang boses ni Arman. Ngunit paano? Paano siya narito? Huwag kang matutulog, bulong niya. Huwag kang matutulog sa lugar na ito. Ang aking isip ay nagulo. Ang mga babala ni Arman ay parang mga palatandaan ng panganib na hindi ko maintindihan.
Ngunit bakit? Ano ang meron sa lugar na ito? Ang aking mga mata ay tumingin sa paligid na para bang sinusubukan hanapin ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. At sa isang iglap, naalala ko ang lahat. Ang lugar na ito, ang altar, ang mga simbolo. Ito ang lugar na kapag tinulugan mo'y hindi ka nagigising. Ang mga kwento ni Lito ay hindi katang-isip. Ito'y mga babala na hindi ko pinansin. Ang mga espiritu ng gubat ay naririto, nagmamasid, naghihintay. Dahil sa takot at pag-aalinlangan, nagpasya akong bumalik sa kampo. Ngunit sa aking paglalakad, ang mga hakbang ko'y tila umaalpas sa lupa. At sa huli, ang paligid ay nagbago muli. Ang mga puno ay nagmistulang pader ng isang hindi maipaliwanag na lugar. Sa likod ng mga anino, isang liwanag ang pumukaw sa akin. Isang pintuan, bukas, naghihintay. Sa kabila ng lahat ng takot, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na pagnanasa na pumasok. Ano ang nasa kabila ng pintuan na ito? Sa aking paglapit, ang hangin ay tila nagbago, puno ng mga bulong ng mga nawalang kaluluwa. At sa huli, ang huling hakbang na aking ginawa ay nagbigay daan sa isang misteryo na hindi ko inaasahan. Isang mundo na puno ng liwanag, ngunit sa kabila nito'y isang madilim na lihim na naghihintay. Ang aking mga kaibigan, ang aking mga kasamahan, sila'y naroroon, ngunit sa anong anyo? At bakit ako narito? Ang mga tanong ay tila mga alon na bumabalot sa akin, at sa huli, ang buong kwento ay nagbukas, nagbigay ng isang huling pahiwatig. Ang lugar na ito ay hindi basta-basta, kundi isang daan patungo sa ibang mundo. Nagising ako sa malamig na hangin na humahampas sa aking pisngi. Tila ba sinasampal ako ng katotohanan na ako'y nag-iisa. Nagsimula akong maglakad, walang tiyak na direksyon, sa pag-asang makikita ko ang aking mga kasama. Ang kabundukan ay tila ba nanunuya sa aking pagkagising. Ang mga puno'y nag-aanyaya, ngunit hindi nagbibigay ng kapayapaan. Naaalala ko pa ang huling gabi, bago kami nawala. Ang apoy ng kampo ay nagbabaga. Ang mga kwento ng mga kasama ay umaalingaw-ngaw sa hangin, at ang tawanan ay nagbigay ng init sa malamig na paligid. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay tila ba isang halimaw na nakatitig sa akin, naghihintay ng aking kahinaan. Sa aking paglalakad, napansin ko ang kakaibang anyo ng mga puno. Ang kanilang mga ugat ay tila ba kumakalat sa lupa, na parang mga daliri ng isang higanteng nilalang. Ang kanilang mga dahon ay nagkukulay asul sa dapit hapon, isang kulay na hindi ko pa nakita noon. Ang pagod ko'y unti-unting bumigat, at ang aking isip ay naglaro sa ideya na baka ako'y nananaginip lamang. Ngunit ang kirot sa aking mga paa ay patunay na ito'y tunay. Maya-maya, narinig ko ang tunog ng tubig, isang ilog na hindi ko pa nakikita sa aming mga mapa. Lumapit ako. Ang pag-asa na makakakita ng senyales ng buhay ay umaalab sa aking puso. Ngunit ang ilog ay tila ba isang daan ng kalungkutan. Ang tubig nito'y naglalaman ng mga anino ng aking mga kasama. Ang kanilang mga mukha'y lumulutang, at sa bawat pag-agos ng tubig ay tila ba sumisigaw sila ng mga sumbat at paalam. Ang takot ay nagsimulang kumalat sa aking katawan. Mabilis kong iniwasan ang ilog, ang aking paghingay bumibilis. Ang puso'y tila ba nagmamadali. Ngunit sa gitna ng aking takot, isang boses ang umalingaw-ngaw. Bakit ka natatakot? Isang boses na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung kanino. Sino ang nagtatanong? Ang tanong ay umikot sa aking isipan, at ang hangin ay tila ba nagsimula ng bumigat. Patuloy akong naglakad, ngunit ang daan ay tila ba walang hanggan. Ang mga puno'y nagsimulang umikot sa akin. Ang paligid ay nagiging isang labirinto ng kalituhan. Sa aking pagod, napansin ko ang isang maliit na kubo sa gilid ng isang burol. Lumapit ako sa kubo. Ang pag-asa'y
muling bumalik sa aking puso. Ngunit ang kubo ay luma at sira-sira. Tila ba isang bahay na matagal nang iniwan. Pumasok ako. Ang sahig ay puno ng alikabok. Ang mga dingding ay may mga bakas ng panahon. Sa gitna ng kubo, isang mesa ang nakatayo at sa ibabaw nito ay isang lumang libro. Ang mga pahina nito'y tila ba naglalaman ng mga lihim ng lugar na ito. Binuksan ko ang libro, ang mga salita'y lumang estilo, ngunit may kakaibang hatak. Ang mga pangungusap ay nagkukuwento ng isang lugar kung saan ang mga natutulog ay hindi na nagigising. Ang kwento'y tila ba salamin ng aking karanasan at sa bawat paglipat ko ng pahina, ang takot ay lalong lumalim. Sa dulo ng libro, isang babala. Ang sinumang magising ay hindi na makakabalik. Napaatras ako. Ang kubo'y tila ba nagiging isang kulungan. Mabilis akong lumabas. Ngunit sa aking paglabas ay nakita ko ang mga anino ng aking mga kasama. Naglalakad sa paligid, tila ba mga multo ng kanilang dating sarili. Ang kanilang mga matay nakatingin sa akin, puno ng mga tanong at pag-aalala. Bumalik ang boses, mas malinaw ngayon. Bakit ka natatakot? Ang boses ay nagmumula sa likod ko, ngunit sa paglingon ko'y wala namang tao. Ang kubo ay naging isang simbolo ng aking pagkalito. At ang lugar na ito'y tila ba isang patibong na hindi ko matatakasan. Sa wakas, tumigil ako sa paglalakad. Ang pagkapagod ay naging isang mabigat na piring sa aking mga mata. Naupo ako sa lupa. Ang hangin ay tila ba nagiging isang awit ng pangungulila. Ang mga aninoy lumapit sa akin. Ang kanilang presensya'y hindi nabanta, kundi paalala ng mga alaala. At sa gitna ng aking katahimikan, isang liwanag ang nagsimula sa likod ng mga puno. Isang liwanag na nag-aalok ng bagong pag-asa o isang panibagong takot. Tumayo ako. Ang aking desisyon ay nag-aalab sa aking puso. Ngunit sa bawat hakbang ko'y isang tanong ang bumabalik. Bakit ka natatakot? Ang mga anino'y muling umikot sa akin. At sa bawat hakbang ko, papunta sa liwanag, ang kubo'y tila ba nagiging isang bahagi ng aking nakaraan. Ang tanong ay patuloy na umaalingaw at sa huling hakbang ko sa liwanag, napagtanto ko ang katotohanan. Ang lugar na ito'y hindi lamang para sa mga natutulog, kundi para rin sa mga gising na natatakot. Ang liwanag ay bumalot sa akin, at sa huling sandali, ang tanong ay nagkaroon ng kasagutan. Hindi ako natatakot sa pagkawala ng gising, kundi sa pagkawala ng pag-asa. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakatulog. Ngunit nang dumilat ang aking mga mata, ang paligid ay tila ibang mundo na. Ang kaninang madilim na kagubatan ay napalitan ng isang mapusyaw na liwanag na bumabalot sa akin. Agad kong sinuri ang aking paligid, umaasang makikita ko ang aking mga kasamang nawala. Ngunit sa halip, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa akin. Mga punong kahoy na tila gawa sa salamin at sahig na mistulang pinong buhangin na kumikinang sa bawat hakbang ko. Sinubukan kong hanapin ang aking kompas at mapa, ngunit tila nawawala ang mga ito sa aking bulsa. Ang aking backpack na dati ilay puno ng mga gamit, ngayon ay tila naglaho na rin. Ang tanging naiwan ay ang aking lumang journal na naglalaman ng mga tala mula sa aming trek. Binuksan ko ito, umaasang may makikita akong pahiwatig kung paano makakabalik sa realidad. Ngunit ang mga pahina ay blangko, walang bakas ng tinta, walang alaala ng nakaraan. Sa gitna ng pag-alinlangan, narinig ko ang isang boses, malambing ngunit nagsasaad ng panganib. Ikaw ang napili, sabi ng boses na waring nagmumula sa lahat ng direksyon. Ikaw ang dapat magpatuloy. Napili? Para saan? Tanong ko, kahit na alam kong baka wala akong makuhang sagot. Sa halip, ang boses ay nagpatuloy. Ang lugar na ito ay hindi para sa lahat.
subalit may layunin ka sa iyong pagdating. Nagsimula akong maglakad. Sinusundan ang liwanag na tila nag-aanyaya sa akin. Bawat hakbang ay parang isang pakikipagsapalaran. Hindi ko alam kung saan patungo, ngunit ang pakiramdam na mayroong nagmamasid sa akin ay hindi maikakaila. Hanggang sa nakita ko ang isang uri ng pintuan, isang arko na gawa sa mga puno, na tila nag-aanyaya na pumasok. Nag-atubili akong lumapit. Sa likod ng pintuang iyon ay naroon ang isang hardin na puno ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita. Ang mga kulay ay kakaiba. Mga lilang rosas, asul na liryo, at mga pulang daisy na tila sumisigaw ng buhay. Sa gitna ng hardin ay naroon ang isang mesa na gawa sa kristal, at sa ibabaw nito ay isang tasa ng kape na umuusok pa. Hindi ko alam kung bakit, ngunit para bang may puwersa na nagtutulak sa akin na lumapit at tikman ang kape. Sa sandaling hawakan ko ang tasa, ang paligid ay biglang nagbago. Ang hardin ay naglaho at ang liwanag ay napalitan ng kadiliman. Bumalik ako sa kagubatang kaninang pinanggalingan ko, ngunit ngayon ay may kakaibang pakiramdam. Sa harap ko, isang anino ang lumitaw. Isang lalaking hindi ko kilala, ngunit para bang may koneksyon kami. Ikaw ba ang dahilan kung bakit ako narito? Tanong ko habang unti-unting bumabalik ang aking alaala. Nandito ka, hindi upang magtanong, kundi upang magsimula, sagot ng lalaki. Ang kanyang mukha ay hindi malinaw, ngunit ang kanyang tinig ay tila pamilyar. Ang iyong pagpili ay magtatakda ng kapalaran ng iyong mga kasama. Biglang bumalik sa akin ang imahe ng aking mga kaibigan. Ang kanilang mga mukha na puno ng takot, ang kanilang mga tinig na humihingi ng tulong. Ngunit wala akong magawa. Ako'y nag-iisa sa lugar na ito na tila walang hangganan. May paraan ba para makabalik ako sa kanila? Tanong ko, habang ang desperation ay unti-unting bumabalot sa akin. Mayroong paraan, ngunit kailangan mong isakripisyo ang isang bahagi ng iyong sarili, sabi ng lalaki, habang ang kanyang anyo ay unti-unting naglalaho sa kadiliman. Sa gitna ng pag-aalinlangan, naramdaman ko ang isang bagay sa aking kamay. Ang lumang journal na kanina'y blangko, ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng mga salita. Ngunit hindi ito mga tala ng nakaraan. Ang mga ito'y hula sa hinaharap, mga pangyayaring tila hindi ko maiwasan. Sa bawat pahina ay nakasulat ang pangalan ng aking mga kasama. Kasunod ang kanilang kapalaran. Ang ilan ay ligtas, ang ilan ay hindi. Ang mga salita ay umukit sa aking isipan at alam kong isa lang ang paraan para baguhin ang lahat. Kailangan kong magising, ngunit alam kong hindi ito madali. Ang lugar na ito ay nagtaglay ng mahika, isang puwersa na hindi ko lubos na naunawaan. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang pag-asang makakapagligtas pa ako. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag, naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa kagubatan. Bumalik ako sa aking dating kinaroroonan. Ngunit ngayon ay may dala ng bagong determinasyon. Ang lugar na ito, ang mahiwagang lugar na hindi ko palubos na nauunawaan, ay nangako ng isang bagong simula. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may oras na ang dapat kong talikuran. Ang tanong ay kung handa na ba ako para sa pagsubok na ito, para sa sakripisyong ito. Habang naglalakad ako pabalik sa daan, isang bagay ang bumubulong sa aking isipan. Hindi lahat ng tulog ay nagigising, ngunit hindi lahat ng gising ay handa sa kanilang makikita.